Good morning, guys! Naghahanap ka ba ng isang place kung saan mag-e-enjoy at marerelax mo ang iyong katawan at isipan? Na may overlooking na ganda ng tanawin at kapaligiran? Makalanghap ng sariwang hangin habang nag-a-unwind? Ano pang hinihintay nyo? Dali! Tara! Biyahe tayo! Nagmula nga pala ako guys ng bagong silang. At sumorkat nga lang ako dito guys sa may Evergreen. At may entrance fee pala dito guys na 5 pesos. Sakop nga pala ito guys ng San Jose del Monte, Bulacan, Barangay Gaya-Gaya. Dinerecho-derecho ko nga lang yan guys. At pagdating ko dito sa may dulo, nagbayad ulit ako ng another 5 pesos. Bali 3 gate nga pala guys yung dadaanan natin. At mayroon pa dun sa may dulo na isa pang gate. At dito nga guys kumaliwa lang ako at dumare-derecho lang. Andito na nga pala ako guys sa loob ng Sita Roma. Sakop pa rin pala to guys ng Gaya-Gaya. At ito nga pala yung gate na huling dadaanan natin na may bayad. Pero hindi tayo nagbayad dyan. Yung mga papasok na lang ng Sita Roma, yung magbibigay ng bayad. Dinare-derecho ko lang tong kalsada na to guys hanggang sa marating ko na tong intersection na to na may gasolina. Tinaha ko lang guys tong kalsada na to na dire-derecho lang. Idolay mo lang. Tinuloy-tuloy ko lang guys hanggang sa marating ko na tong simbahan. Kumaliwa ako dito. At pagdating sa dulo guys, kakanan. Dinadiretso ko nga lang guys hanggang sa marating ko na tong Tigbe. Sakop na nga pala ito guys ng Norsagaray, Bulacan. Nakita ko na nga guys ang arko ng Norsagaray. Dito nga umikot lang ako pakaliwa sa may arko ng Norsagaray. Tinaha ko lang to guys, tong diretsong kalsada na to. Hanggang sa marating ko na nga tong arko ng Angat, Bulacan. Pagpasok ko nga ng Angat, talaga naman nag-stop over muna ako para mag-selfie-selfie. Kasi talaga namang ang ganda ng ilog ng Angat. After ko nga mag-selfie-selfie guys, gumora na ako hanggang sa marating ko na tong pamilihang bayan ng Angat. Dinare-derecho ko lang guys hanggang sa marating ko na nga tong mahabang tulay. At sa gilid guys, may maganda at malinis na ilog. Hindi ko na nga alam ang tawag sa ilog na to guys. Comment kayo kung nakarating na rin kayo dito. Sa tingin ko guys, pwede din ditong paliguan kasi may mga nakikita nga akong cottage at mayroon din akong nakita na mga naliligo. Pupuntahan natin yan guys minsan, abangan nyo. Dinare-derecho ko lang guys hanggang sa narating ko na ang Baybay Angat, Bulacan. Nag-stop over nga pala muna ako dito guys dahil may nakita akong mga bukid. Talaga naman napakaganda ng mga palayan dito. After nyan guys, binaybay ko na ang kahabaan ng Baybay Road. Hanggang sa marating ko na guys ang arko ng Doña Remedios Trinidad. Ito nga guys yung tinatawag nilang DRT. At kung mapapansin nyo guys, napakaraming ang motorista. Magpapapicture nga dapat ako dun sa I Love DRT. Pero nahiya na si ako. Sa bahaging kanan guys, marami nga pala nagtitinda ng mga pagkain dyan. Like street food or mommy rice, marami pang iba. Gumora na nga ako guys dahil hindi naman ako nakapagpa-picture. Nahihaya pa kasi wala katuloy picture ng I Love DRT. At ayan guys, may malaking ribulto pala sa may gilid. Dumare-derecho lang ako guys hanggang sa marating ko na tong napakalawak na kalsada na to. Grabe, overlooking talaga. Kitang-kita ang mga kabundukan sa paligid ng Bulacan guys. Hanggang sa narating ko na nga guys tong checkpoint dito. Nagbayad lang pala ako dito guys para sa environmental fee. 10 pesos lang guys. At kumanan na nga ako guys. Yun kasi sabi ng guard. Kanina sabi ko, ngayon sabi naman nila. At dinaretso-derecho ko na nga guys. At kung kayo nga ipupunta dito, mag-ingat nga rin pala kayo guys. Dahil halos one way nga lang yung kalsada dito. At meron din makitid at sira-sirang kalsada guys. Kaya mag-ingat kayo, lalong-lalo na sa mga naka-two-wheel. Ganun na rin sa mga naka-four-wheel. Doble ingat kayo guys. Pagdating ko nga sa dulo, may kalsada na tirik na paahon. Kalikong kurbadang paangat. Buti na lang talaga bagong gawa ang kalabayo ko. Kaya alam nyo na, pag pupunta dapat kayo dito, naka-maintenance ang mga motor nyo. Tinaha ko na yung kalsadang paangat na yan guys, dahil talaga naman paangat na tayo ng bundok. Medyo matubig at maputik lang guys kung dadaanan natin dito. Gawa nga ng nag-ulan-ulan, itong mga tubig na to ay galing nga pala sa kabundukan. Magdoble ingat na lang kayo guys.
Guys, welcome! Andito na tayo sa ating destinasyon. Pumasok na nga ako guys dito sa may entrance nila. Medyo ginagawa pa nga yung bubong dito para secure sa pag-ulan at pag-init. Nagpunta na nga pala ako dito guys sa may reception area nila. Nagbayad lang ako ng 100 pesos for entrance fee. Nag-register nga lang din ako guys ng pangalan ko pati address ko dito sa reception area nila. Yung motor parking at car parking pala nila guys ay nasa labas. Guys, panalo ang 100 pesos nyo rito. Grabe, sobra dito guys, ang ganda. Guys, sa pag-akyat ko nga dito sa hagdan, hindi ko to inaasahan ha. Kaya eto, hingal-hingal ako for the laylay dila ang person. Talaga namang nabigla ako guys sa hagdanan na to. Kaya naman bumagal ang ating pag-akyat. Hindi ko talaga ina-expect to guys dahil wala nga akong exercise. Kaya talaga namang nakakahingal sa ating unang pag-akyat. Nakakaloka. Sabi nila, 330 step daw to. Magmula dun sa pinakababa hanggang pinakatuktok ng bundok. Wow! Kaya naman pala nanginig ang tuhod ko, day. Don't ever go away. I should be much too smart for this. You know it gets the better of me sometimes when you and I collide. I fall into an ocean of you. Pull me out on time. Don't let me drown and let me down. I say it's all because of you. Grabe! Nakakapagod talagang umakyat ng 330 step, guys! Tapos sa taas ay itong bungad sa'yo. Napakaganda naman talaga! Isang 360 mountain view deck ang napapaligiran ng bundok. Sariwa at malamig na hangin ang iyong mararamdaman dito guys. Talaga namang nakaka-amaze guys. At mapapawaw ka sa ganda ng mga view. Ano pang hinihintay nyo guys? Tara, dali! Biyahe na tayo! Isama ang buong pamilya at mga mahal nyo sa buhay. Enjoyin ang bawat sandali dito sa Mount Brigino. Talaga namang swak na swak ito para sa buong pamilya. Talagang mag-i-enjoy kahit may mga kasama kayong mga bata. At bagay na bagay din to para sa mga magkopol na nature lover. Magde-date at magpo-propose sa taas ng bundok. Nakakakilig yun. Ay! At meron nga rin pala sila dito guys sa pavilion cottage na goods para sa mga events. Na merong malinis at malinaw na exclusive private swimming pool na may dalawang air-conditioned TV houses. At syempre, magpapahuli pa sila sa kanilang napakahabang dragon fruit farm na pwedeng-pwede kang mamitas. Oo, meron sila ditong pick and pay sa kanilang dragon fruit farm. Wow! Grabe naman talaga, kahit saan ako umakyat, talaga mapapatingin ka sa ganda ng view dito. Open na open sa day tour at pwedeng-pwede din mag-overnight. Meron silang iba't ibang kwarto na pwedeng rentahan o arkilahin. Fully air condition at fully furnished. May mga umbrella cottage, may mga kubo style cottage, TP houses na pwedeng rentahan. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. O overnight ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga. O mag 24 hours mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng kinabukasan. Talagang sulit na sulit nga guys ang ibabayad nyo rito. Mae-enjoy mo na ang ganda ng kapaligiran. Masasaksihan mo pa ang bukang liwayway sa umaga kung ikaw ay mag-o-overnight. At kung ikaw naman ay mahilig sa camping, pwedeng-pwede ka naman mag-rent ng kanilang tent. At kung
kung ikaw naman ay may dalang tent, campsite na lang iyong babayaran sa murang halaga lang. Pwedeng enjoyin ang camping experience, lalo na masaksihan ang ganda ng kalangitan sa gabi. At syempre, hindi rin mawawala sa kanila ang kanilang honeybee farm. At dito nga ating masasaksihan ang masisipag at magigiting na honeybee sa kanilang apartment. Apartment daw oh. O sa kanilang mga lungga. Guys, magtungo naman tayo sa kanilang goat and sheep farm. May nakawala nga guys na pato. Naalala ko tuloy magkalderetang pato. Kambing malaki. Ang laki. Sobrang saya ko nga guys na nakita ko yung mga tupa at saka mga kambing. Grabe. Love ko talaga sila. At dito naman guys, nagpaparami o nangingitlog ang mga pato, gansa at iba pang hayop dito guys sa Ivory Farm. Alam nyo guys, gano'n man kahirap ang ating pinagdadaanan sa buhay, gano'n man kataas at kalayo ang iyong tatahakin, magpatuloy ka lang at magtiwala sa iyong sarili. Tsak na meron kang gantimpala na makukuha sa bandang huli. Kung gusto mo rin ng mga ganitong experience, punta na sa Mount Brigid.